punta na po tayo sa ating next topic, no, guys, no? Ang next topic po natin, mga kaibigan, na ito, Ridon, anti-impeach petition to further fuel distrust in Sara Duterte, no? So sabi po dito, no, Manila, Philippines House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry L. Ridon on Saturday said Vice President Sara Duterte is facing sorry guys yung aking Visayan ngayon iiral naman. Deepening public distrust driven by her continued evasion of serious disruption allegations and her reliance on legal efforts to halt the impeachment proceedings against her. Naku, nosebleed tayo dito mga kaibigan. Himayin natin nosebleed po tayo English. Ang sabi po dito, ang House Committee on Public Accounts, ito pong chairperson na si Bicol Saro Party List, ito po si Terry Ridon, mga kaibigan, ay sinabi po niya, no, si Vice President Sara Duterte daw, mga kaibigan, ay nakaharap ngayon sa lumalalim, no, na public distrust. Yung mga tao, mga kaibigan, ay nawawala na lalo ng tiwala kay Sara Duterte dahil sa kanyang tuloy-tuloy na, mga kaibigan, na pag-iwas sa kanyang mga effort na talaga naman questionin yung legality ng kanyang impeachment para siya ay makaiwas. Ibig sabihin, palpak ang kanyang sinasabing bloodbath. Walang bloodbath. Huwag na kayong umasa mga DDS dahil wala tayong bloodbath dito. Dahil si Sara Duterte ay isang duwag, napaka-weak na Vice President ng Pilipinas. The weakest Vice President of the Philippines. Sa totoo lang po, mga kaibigan. Oh, di ba? At saka 80-80 pa. Bobo. Oh, di ba? Napaka-bobo, mga kaibigan. Oh, di ba? Oh, kapag in-interview, sabi ko nga sa inyo guys, di ba? Oh, palagi sa live stream ko. Oh, sinasabi ko talaga confidently. Oh, kung si Lovely Granada ay ngayon lang siya nag-challenge dito kay Sara Duterte, noon ko pa yung challenge kahit hindi ako kilala. Anong sinasabi ko? Magdebate kami kahit anong topic. Mag-debate kami kahit anong topic. Mga kaibigan, okay, hindi ako lawyer, di ba? Advantage na, lawyer siya. Magbigay ng isang topic sa isang batas. Pag-aaralan ko yan. Kahit isang araw. Kahit isang araw, pag-aaralan ko yan. Pagkatapos, mag-debate kami. Eto guys, sabihin ko sa inyo, I'll make sure na talagang mananalo ako sa debate. Dahil mas matalino ako sa kanya, sa totoo lang mga kaibigan, kay Sara Duterte yung mas matalino ako sa kanya. Hindi ako nagyayabang mga kaibigan, no? Dahil ako, mga kaibigan, kaya kong mag-speech without script. Kaya kong sumagot sa lahat ng mga katanungan. Yung mga katanungan na talagang, ngayon lang tinanong. Walang script, walang advance question. Kaya kong sumagot kahit anong ibato mo sa aking question. At saka hindi ako katulad kay Sara Duterte na, I don't want to answer your question. I don't want to answer your question. I don't want to answer your question. Namimili ng tanong kasi hindi nga niya kayang sagutin dahil hindi naabot ng kanyang utak kasi nga siya isang bobo. Diba? Bugok. Yan, si Sara Duterte po ay isang tumataginting na bugok! Yan ba ang gusto nyo na maging presidente ng Pilipinas? Isang bugok! No? Ay naku, sa totoo lang mo, gigil talaga ako sa pagsasabi na siya isang bugok, no? Mga kaibigan, lawyer, pero bugok, no? So, mga kaibigan, eto pa, no? Itong sinasabi ni Terry Ridon, mga kaibigan, no, ay totoo po talaga yan. Sandali guys, tingnan natin yung nandito na, nag-appear na yung nag-appear na dito. Wala, hindi nag-appear dito sa mga comments. Sandali. Pero yung, sandali Okay. Lutang mo ate, Baka ikaw ang lutang, di ba? Nagsasalita ako dito.
Wala akong dead air, sasabihin mo, lutang ako. O, sino ang lutang? Si Sara Duterte. Nagsasalita, puro dead air, walang masabi. Hindi gumagana ang utak, di ba? Parang katulad ng tatay niya, mag-i-speech, hindi na alam ang kasunod. Oh, iibahin ang topic. Pagkatapos, pagkatapos hindi na naman alam ang kasunod, iibahin na naman ang topic. Oh, di ba? Oh, yan, hindi, yung tatay nyo, wala na yung utak. No? Kumbaga, ano na, patay na yung iba yung mga neurons na wala. Patay na. Bakit? Oh, di ba? Apektado ang brain, no? Sa kakapenta, sa kaka-MJ, apektado na ang brain. At siya na, totoo yan dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay nagpipenta. At sabi nga sa kanya ni Lucci, di ba? Ni Lucci Cruz, kayo at, no, sa fentanyl. Oo, di ba? Kaya, yan ang epekto sa tatay nyo. Pagkatapos, ibabato nyo sa Pangulo namin, BBM. Hello, sino ba ang merong mga symptoms ng gumagamit? Sino ba ang may symptoms ng bangag? O, di ba kayo? Sino ba yung merong 30,000 sa kanyang war on drugs? O, di ba si Duterte? Sino lang naman ang gumaganon? O, di ba? Yung mga bangag. Kapag wala ka sa katinuan, kapag ikaw ay bangag, gaganon ka. O yung Pangulo ba natin ngayon? Yung Pangulo ba natin ngayon, BBM gumaganon ba? O di ba hindi? Kasi nga hindi siya bangag. Batino ang utak niya. Hindi katulad sa tatay niyo na karton na walang katinuan ang kanyang pag-isip. Kasi nga, napunta na ang utak niya dahil sa kakaganon. Oh, di ba? Oh, kayo ang lutang. Oh, mga DDS, no? Mga bugok na DDS, mag-like na kayo dito. Ibayo nyo yung like dito, mga DDS, mga walang kwenta. Oh, pakibayo ng like, no? So, eto pa, no? Okay, yun natin na. Okay. Basahin lang natin yung Okay. Oy, andito na si Addictus Rex. Maraming pong salamat, no? Huwag kayong gagaya sa Duterte Block. No to violence. Oh, tama, no? Hindi tayo gagaya sa Duterte Block na 'yan. At saka si Admin BMB Joby Lito de Mesa. Hello. Hello sa iyo, Lito de Mesa, no? At saka si Cloud9 Pamor, Penta NJ Pamor, sabi ni Addictus Rex. At saka si Lito de Mesa, ito lang dapat gawin natin mga Pilipino, magkaisa tayo. Debunk mga narrative ng Duterte Block, huwag lang yung personal na buhay about sa trabaho lang sa government kasi pag ginawa natin, correct ka dyan, no? Pero, minsan napapa-personal tayo kasi pini-personal tayo, di ba? So, kung hindi naman nila ginagawa sa atin, hindi rin natin ginagawa. Kumbaga, kami po mga vloggers na mga PBBM vloggers, ay depends lang po kami. Depensa. Never po kami yung talagang umaatake, no? Mga kaibigan, ever since po, mga guys, ang mga PBBM vloggers, ang mga PBBM loyalists, never po kaming umaatake. Depends lang po kami, mga kaibigan, no? Depensa. So, eto pa, yan. Sabi ni Nitz Pabelia Zapanta 6294. DDS to. Matalino po si Sara kasi may natutunan ako sa kanya na ang pandesal daw ay palaman. Yan, matalino daw si Sara kasi ang pandesal ay palaman. Oo nga pala, biruin mo, pandesal, naging palaman. Saan ka nakakita ng gano'n na ang pandesal naging palaman? Yan. At eto pa, Liberty Torino 4419. Kalyado ng mga Duterte, same better, flock together. Ay, nako, tama ka talaga dyan, no? At eto pa, saan pa? Yan guys, hindi nag-appear dito yung yung nagpalipad sa atin kanina, no? Hindi po siya bakit hindi nag-appear dito, no? May comment to. Hindi nag-appear, no? Hinaid niya, ayaw niya mo. Baka hinaid. Baka hinaid niya siguro, no?
Kasi mayroong ibang mga tao ay ayaw kong ipasabi, no, na pag sila ay tumutulong or nagbibigay, no. Okay, so respect po natin ang kanilang privacy, no? So yan na nga mga kaibigan. Tama po itong sinasabi, no, ni Congressman Terry Ridon, no, na etong pag-iwas ni Sara Duterte, puro iwas-iwas mga kaibigan. Sa akala ni Sara Duterte, siya ay makaka-gain ng sympathy ng tao, ng simpati ng tao sa pag-iwas. Hindi, mas lalo mong pinapatunayan na ikaw ay nagnakaw. Kasi kung hindi ka nagnakaw, ha, ikaw ay haharap kahit saan ka pa ibalibag, haharap ka. At kahit ano pa mga katanungan, mga pagbibintang sa iyo, sasagutin mo yan ng bonggang-bongga dahil alam mo na malinis ang iyong konsensya. Kaya eto masasabi ko sa iyo mga DDS at dito kay Sara Duterte, harapin mo ang iyong impeachment. Harapin mo yan dahil kapag hindi, mananatili kang magnanakaw sa puso, sa utak, sa atay, sa abdo ng mga Pilipino. Ikaw ay isang magnanakaw! Ano masasabi mo, Ali? Yan, Sara, ha? Kakagigil ka na. Humarap ka na. Punta ka pa talaga sa Supreme Court, ha? Ano ka pa sa Supreme Court, ha? Yes! Tigilan mo na yan. Oo, di ba? Tigilan mo na yung drugs. Yan, di ba mga kaibigan? Majority ng mga Pilipino kasi ngayon, gusto talaga ma-impeach itong si Sara Duterte. Gusto ng mga Pilipino na humarap siya sa trial. Yun lang ang gusto natin. Bloodbath! No, bloodbath! Talagang humarap siya sa trial. Sagutin niya ng bongga. Ipahiya niya ang mga tao na talagang sinasabi niya na wala naman daw ebidensya. Kung walang ebidensya, bakit ayaw mo humarap sa trial? Kung talagang walang ebidensya, kung talagang alam mo 100% na walang ebidensya, hindi ka magdadalawang isip na pumunta sa trial dahil alam mo na mapapahiya mo yung mga tao na nag-aakusa sa iyo. Kaya challenge ko yan sa inyo, Sara Duterte at sa mga DDS, kung talagang totoo yung sinasabi niyo na walang ebidensya, humarap ka sa trial! Humarap ka! Di ba? Huwag kang magtago! Huwag kang mag-deflect! Humarap ka! Dahil kailangan mong sagutin ang lahat ng katanungan ng taong bayan. O, di ba? Gigil na. Talaga naman. Okay. Gayahin mo Ayan po. Sige. Gayahin mo si Dea de Liman. Matapang na hinap ang kanyang mga kaso. Correct. Dahil nakulong siya for 7 years, no? At si Trillas, gayahin mo. Nung inakakusahan siya. Yes, tama. Hinarap niya. Correct. Lalo na, gayahin mo ang mga Marcoses. Lahat Correct. ng kaso ng Marcoses, hinarap nila ng buong tapang. True. Dahil pinakos lang ng sakos ng mga tao. Correct. Hinarap nila ang mga kaso. Gayahin mo yun kung talagang wala ang kasalanan. Ang taong walang kasalanan, hinaharap ang mga akusasyon sa kanya. Correct. Oo, kumakain pa yan sa AJ, ha? O, di ba? Tama yung sinabi ni AJ, oh. Ang Marcoses, binato ng 986 cases. Almost 1K. Pero, nag-deflect ba sila? Hindi nag-deflect. Hindi umiwas ang mga Marcos. 986 cases. So, binato sa kanila. Sinagot nila lahat yun ng bonggang-bongga. Si Trillanes, the same. Si Leila de Lima, the same. Nakulong pa 7 years, no? Pagkatapos, ayan, wala naman pala, di ba? Puro lang mga gawa-gawa ni Duterte. Ngayon, kung talagang totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na kaya daw niya gumawa ng mahihirap na bagay, bakit hindi mo kayang gawin na humarap sa trial mo? Puro ka lang bunganga! Puro ka lang pambubudol sa taong bayan, di ba? Sinabi niya yan meron kinumentuhan ko nga yan ang sabi ni Sara Duterte. Yung kanya daw core competency ay siya daw ay kaya daw niyang gumawa ng kahit pinakamahirap na bagay. Aba, sige nga, tingnan na natin itong impeachment. Sige nga, tingnan natin kung kaya mong harapin. Ipakita mo na talagang totoong matapang ka. Sabi mo, di ba, ibalik ang kamay na bakal. Ibalik ang tunay na malasakit at kamay na bakal. Nasaan ang kamay na bakal mo? At hindi raw siya takot sa tatay niya, napaawa lang niya. Tangin na mo ka, tatay mo naman yun Kahit ba mura-mura mo niya, hindi ka naman papakulong ng tatay mo o pawagpatay ng tatay mo. Correct. Tatay mo na yun, tanga, bobo.
Tama, o, di ba? O, tatay mo yun. Eh ngayon, o, takot ka sa impeachment. Kasi nga, alam mo, maraming ebidensya, gabundok ang ebidensya laban sa'yo. O, di ba? O, nakakahiya kayo, mga DDS, no? So, okay, ano pa ang susunod natin, ang susunod po natin na topic ay walang iba kundi eto, mga kaibigan, no? Eto. Oh, notice to the public. Yan. Notice to the public. Ano ba tong notice to the public na to? Love. Oh, naku. Sabi dito, love by the Filipino people. Ayan po, mga kaibigan, si Rodrigo Roa Duterte, no? Love by Filipino people daw. Nakalagay dito, mga kaibigan, this website is dedicated to the supporters, yung hindi ko nababasahin yung website, no? Kasi baka maano natin mas lalo nating ma-magnify, no? Sabi dito, this website is dedicated to the supporters whose belief, encouragement, and unwavering loyalty have carried our family through the years. More importantly, your voices, your energy, and your continued presence give us strength and reaffirm our belief that true power lies in the people who remain faithful to God. Dagang salap. Ay, nako, kinikalabutan ako, Sara Duterte. Kapag binabanggit niyo ang God, kinikilabutan talaga ako. Oy, ito sabi ko sa'yo, Sabi mo, di ba, presidente ka ng impyerno, Sara? At saka, di ba, sinabi mo sa isang interview, kung naniniwala ka sa Diyos, ako hindi. Respeto mo. O, di ba? Hindi ka naniniwala sa Diyos. At yung tatay mo, minura ang Diyos, minura ang Papa, minura ang Kaparian, at ang hindi naniniwala. At kanyang minumura, no, yung Catholicism, di ba? O, marami siyang sinasabi tungkol sa Catholicism. Ano siya? Ano yung tatay mo? Malamang yung tatay mo, atheist yan. O, kasi nga, di ba? Leftist yan. At ang sabi niya sa interview, doon sa kanyang one in one niya kay Joma Sison, sabi niya, I am left and I will be forever left. Oh, di ba? So yung tatay mo, walang Diyos. Kasi ito real talk tayo dito ang mga left, hindi yan naniniwala sa Diyos. Yan ang reason kung bakit minamak niya ang God natin. Bakit nagpapako daw sa krus? At sabi niya, kung ako Diyos, magpapako sa krus? O, di ba? Minamak niya ang God natin na wala daw siyang bilib. Nagpapako sa krus. Ako Diyos, magpapako sa krus. Walang, paano daw bibilib? Di ba? So, Sara Duterte, huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos dahil kitang-kita naman na wala kayong Diyos. In the times of trouble, in the times of crisis, nangyari sa inyo, kakapit kayo sa Diyos. Ano yan? Ang tawag dyan, hypocrisy. Dahil wala na kayong ibang mapuntahan, no? So, yung Diyos gagamitin nyo talaga. So, tingnan natin kung kakatigan kayo ng Diyos, no? Ang gawin nyo muna, magsisi kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos patungkol sa nagawa ninyo sa Pilipinas. At yung tatay mo, magsisi na rin. Kaso ano sabi ni Duterte? Nasa dahig siya. Wala daw siyang nararamdaman na pagsisisi. Wala. As in, wala siyang nararamdaman na ang kanyang war on drugs ay kumitil ng 30,000 na buhay. Wala siyang nararamdaman. My gulay, isa nga lang ang napatay mo eh. Talagang sobra na yung guilt mo. Pero ito, 30,000! Di ba? Pagkatapos, walang nararamdaman na pagsisisi. Ano yan, mga DDS? Same with Sara Duterte. Di ba, tinanong siya na, anong masasabi mo? May regret ka ba na nasabi mo na nag-threat ka sa Pangulo? Ano sabi niya? Wala daw. Maganda daw yung ginawa niya. At least daw alam daw na ganun ang gagawin niya para hindi daw matuloy. Kasi dahil daw sa sinabi niya yun, hindi na daw siya kayang iganon. Di ba? Mga utak Duterte, mga utak demons. Kaya naman yung mga DDS ay mga utak demons na rin. Nagtitreat sa mga BBM supporters. Sa akin nga lang, ang dami kong death threat eh. May nagsabi pa sa akin Admin Rich, sa mga messages ko ang dami, sa messages sa PM. Admin Rich, anong sukat ng kabaong mo? Kasi bibigay ko na sa'yo.
pakilagay na rin ang address. Meron pa magsasabi, pag nakita ko itong babaeng to sa public, makakatikim to ng mag-asawang sampal. May magsasabi pa sa akin na, o itong si Admin Rich, ano ka lang, 100K ka lang. O, di ba? O, ano ibig sabihin nun? O, 100K lang ako. O, 100K lang, yung ulo ko, ganun. O, marami akong natatanggap na death threat. Pero eto kasi, hindi ako natatakot sa mga ganyan. Kasi naniniwala ako, no, kapag oras mo na talaga. At saka, bago ako umalis ng bahay, nagpapabless muna ako sa ating Diyos, no? At ako'y humihingi ng kanyang guidance sa lahat ng aking pupuntahan, no? Na ako'y kanyang ingatan. Kaya hindi po ako natatakot sa inyong mga death threats, no? Wala po akong pakialam. Dahil eto sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon ang palagi na kasama ko kahit saan man ako pumunta, no? Kaya eto mga DDS, no? Mga utak luga, mga utak dilis, no? Eto masasabi ko sa inyo, dream on dahil hindi mananalo ang inyong Sara Duterte sa 2028 dahil napakabaho na ng kanyang pagkatao, no? Napakabaho na naglalabasan ang kanyang mga basura, di ba? Itago nyo man parang bulok na bangkay na umaalingasaw at hindi mo kayang itago ang amoy. Yan po ang nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte. O, di ba? O, angal kayo mga DDS. O, comment kayo dito. Mag-comment kayo dito sa comment section. Ayan, so eto mga kaibigan, sa ating susunod na topic. Yan, okay guys, no? Okay, tingnan nyo to. Sabi po ni Leila de Lima wants to tougher protection for women, children versus rape abuse. Maganda to mga guys, no? De Lima filed House Bill 8716 on March 23 to expand the definition of rape to emphasize the absence of consent, recognize grooming as a form of predatory conduct that may lead to sexual abuse, and impose harsher penalties when the crime is committed by persons in positions of authority or trust. Nako mga kaibigan, ginawa ni Digong sa kwarto. Mga DDS dyan. Pinasok sa kwarto Pagkatapos, inano pa talaga niya. Kanya pa talaga kinuwento sa sambayan ng Pilipino yung kanyang daliri, pinasok dun sa So, guys, para sa akin, that's a form of rape. Rape na po yan Not necessarily na yung kanyang ipinasok niya dun sa loob ng Yan po, rape na po yan, mga kaibigan, yung ginawa po niyo sa babae. Kaya dapat, i-define natin, tama po itong batas na to na gusto po na i-file ni Congresswoman Leila de Lima. I-define po natin ano ba yung mga rape na makukonsider mo na rape. That act, mga kaibigan, yung pagpasok niya ng kanyang finger dun sa ng babae. Para sa akin, guys, rape na po yan, no? Kasi nilapag niya po yung pagkababae nung kanilang katulong. Kanya pong ginawa ng masama. So rape na po yan mga kaibigan, no? Kaya eto guys, no? Sana po ay matuloy po ito kasi marami po ngayon na gumagawa ng mga ganyan, no? Yung iba po ay ang nahipo-hipo, naghahawak kung saan-saan, no? Pagkatapos, hindi naman ako kasi hindi pa naman yun rape, no? So sana mga kaibigan ay matuloy po ito at mabigyan po ng mas mataas, harsh na penalty. Guys, remember 2018, Davao City, nanguna sa rape cases. Di ba, remember si Vice President Leni Robredo, inano niya to kanyang question to bakit sa Davao? Bakit nangunguna ang Davao City sa rape? Ano sabi ni Duterte? Maraming magandang babae kasi sa hanggat maraming magandang babae, marami talagang rape. Kita mo mga kaibigan, DDS, yan ang inyong tatay na karton. Instead na magalit, instead na mag-reason out na maganda, ang sinasabi niya, dahil marami daw magandang babae sa Davao, kaya daw maraming rape or mataas, nag-number 1 sila sa rape cases. Kita nyo yan, guys. Ganyan ba ang gusto nyo? Na
itong mga ganitong masasamang mga gawain, okay lang sa kanila, di ba? Dahil nagre-reason out pa sila na marami daw magaganda sa Davao, kaya daw mataas ang cases ng rape. OMG! Ano masasabi mo, EJ? Sa ito lang, no, may kakilala ko taga Davao, no? At the age of 15, na-rape siya. At nanganak siya ng kambal na. Naku, grabe. Yun nga, no, di ba? After niyang mga anak, nag-tomboy na lang siya. Naku, Kasi takot na siyang ma-rape ulit. Kaya Grabe. siguro siya nag-tomboy. grabe. Kaya ganyang kalala ang Davao City, no? O ang buong Davao region na yan. Kung bakit malala ang rape case dahil nga po sa mga ito, tiwali sa si Rodrigo Duterte, no? Parang paborot siya talaga sa rape dyan, no? Sa ng mga kalalakan sa kababaihan na i-rape dahil nga ito matandang manyak na to ay walang puso, no? Kasi okay sa kanya. Sabi nga yan, di ba? Yun nga, dahil maraming maganda, natural maraming man-rape. So nakakatakot para sa mga kababaihan sa Davao dyan na one night, no, one day na ma-rape kayo. Tama. Correct. Gusto. Kahit pasabi niya gusto, pero iiwan kayo, di ba? Kawawa yung mga kababaihan sa Davao. So, ano dapat gawin dyan? Dapat, itong mga kapulisan dyan, no? I-high alert niyo ang inyong mga kapulisan sa bawat community para maiwasan ng mga ganyang klaseng harassment. Correct. Especially itong sexual harassment o mga rape na yan. So, huwag niyo nang lukuhin ng sambayan ng Pilipino na maganda ang Davao kung maraming kaso ng rape at patayan at droga. Naku, tama ka. Correct ka talaga siya, no? Droga kasi ang Oo, pinag-uulan yan. Maraming. Kita nyo maya-maya, meron Marami kasing, may nahuli, di ba, na mga drugs, so nahuli. Mabuti ngayon sa panahon, tama. Mabuti ngayon sa panahon ni PBBM, talaga nahuhuli sila. Before, sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi po sila nahuhuli. Nadi-distribute po ang mga droga na ibebenta po sa mga kababayan natin, no? Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, naku, mga kaibigan, talagang ang laki po ng drug hole, ang laki po talaga ng mga nahuhuli. Hindi na po sila nakakalusot. Kaya naman marami ngayon ay galit na galit sa ating Pangulong BBM kasi nga wala. Lugi ang negosyo. Lugi. Dahil nga si PBBM ayaw po talaga ng droga. Dahil sabi niya, makakasira ito sa buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga kabataan ng pamilya. O, di ba? Samantalang si Duterte dati ay nakakapuslit, magnetic litter at marami pang iba, di ba, no? So, mga kaibigan, sa ating pumuling topic, guys, no? Paghuli na pong topic natin ito. Ang sabi po ni Representative Joel Chua, no? Manila Representative Joel Chua on Saturday said the Supreme Court petition seeking to block impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte indicates her fear of what could emerge during the process. The petition filed by Duterte supporters acting as taxpayers aims to halt hearings of the House Committee on Justice. Ay, naku mga kaibigan, so tama nga yung sinasabi natin, guys, no? Totoo po itong sinasabi ni Representative Joel Chua, mga kaibigan, no? Na yung pagpunta sa Korte Suprema, yung magpapakampi sa Korte Suprema para magkaroon ng TRO, no, temporary restraining order, muna itong kanyang impeachment, para pigilan, mga kaibigan, no, yung paglabas ng mga dokumento, yung pagsasampina sa mga ebidensya. Guys, ito ay indicator na si Sara Duterte ay nanginginig na sa takot at napapahina sa kanyang saluan dahil sa takot, mga kaibigan. Takot na si Vice President Sara Duterte kung ano ang mangyayari sa proceedings dito sa hearing. Dahil alam niya, mga kaibigan, no, na lalabas na po ang mga ebidensya. Papasabihin na, mga kaibigan, yung mga cellphone ni Ramil Madriaga, yung kanyang bank accounts, papasabihin na, mga kaibigan, at malalaman na ngayon na sinasabi pala ni Senator Trillanes ay may katotohanan, mga kaibigan, na si Sara Duterte at si Digong, mga kaibigan, ay merong di umano ay joint bank accounts na itong joint bank accounts na ito, mga kaibigan, ay nilalagakan ng mga drug money. Oh my gulay, mga kaibigan, talaga naman. At isa pa, ito pa mga guys, makikita doon yung mga transactions na mismo si Vice President Sara Duterte ang
Mismo siya, pirma niya mismo mga kaibigan, siya ay nag-withdraw. Ako talaga ng mga kaibigan, makikita ngayon na talagang ibig sabihin guys ay alam niya na meron siyang account at dinedepositohan ito ng drug money. So mga kaibigan, lalabas yan sa hearing, no? At lalabas po ang gabundok ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya pumunta po sa Korte Suprema ang kanyang mga abogado at yung kanyang mga kaalyado, mga kaibigan, para pigilan dahil alam nila, nako, patay na, lalabas na ngayon ang taong bayan, makikita na nila mga kaibigan, nako, totoo pala talaga yung sinasabi na meron palang joint account itong si Sara Duterte at ang kanyang tatay at ilalagkakan ito ng drug money. Sabi, uy, my gulay, patay na mga kaibigan, finish na si Sara Duterte, tapos na ang kanyang karera. Kapag nangyari yung mga kaibigan, I tell you the truth, tapos na ang kanyang karera. At pati mga DDS na nanonood sa atin ngayon, gusto niyo ba? Gugustuhin niyo ba si Sara Duterte? Kung malalaman ninyo na totoo pala, siya ay uma-accept ng pera sa drug lord. Gugustuhin niyo ba si Sara Duterte? Considering na merong war on drugs, considering na palagi nilang sinasabi na si PBBM daw ay bangag, na pinagbibintangan nila ng kung ano-anong mga bagay tungkol sa paggamit. Yun pala, sila naman pala ang tumatanggap ng pera galing sa drug lord. Mga kaibigan, that's the reason Vice President Sara Duterte napapahina sa salwal, mga kaibigan, sa sobrang takot, nanginginig na po sa takot itong si Vice President Sara Duterte at napapahina po siya sa salwal dahil po sa sobrang panginginig at takot. At siya po, mga kaibigan, ay talaga naman gusto nang magtago. Kung meron nga lang pagtataguan, mga kaibigan, dito sa Pilipinas, or wala ng parang bula, mga kaibigan, Ayaw pa talagang makapal ang mukha. Ayaw pa talagang Oo, dahil makapal ang kanyang mukha. Mga kaibigan, defense mechanism ang ginagawa niya. Nagkagalit-galitan. At siya po, mga kaibigan, ay talagang nambabato ng putik sa ating Pangulo para linisin ang kanyang pangalan. Ibang klase si Sara Duterte, nakakabilib ang sobrang kakapalan ng kanyang mukha. Sobrang kapal na mukha ni Sara Duterte, mga kaibigan, no? Sa sobrang kapal ng kanyang mukha, guys, biruin mo ha, siya na ito may kasalanan. Siya pa yung naggagalit-galitan at siya pa itong nagpapabiktim. Ay, naku, talaga naman. Ngayon lang ako nakakita, no? Sa tanda ko ba naman ito, 56 years old na ako, guys, no? Ngayon lang ako nakakita ng isang Vice President of the Philippines na ganito yung ugali, ng isang politician na ganito yung ugali. Ay, naku, mga kaibigan, no? So, maraming po salamat. Oy, guys, no? Maraming po salamat sa nanood sa atin, no? Andali, shout out muna tayo, mga kaibigan, no? Sa atin pong nanonood. Wrap up po tayo. Maraming pong salamat, sabi po ni Alright, mga tol. Gugustuhin pa rin natin nila si Sara. Kasi nga, mga bobo sila. Naku. Ay, tama ka dyan. All right, mga tol. No? At saka sabi naman ni Adelaida Peranil, 9718, salamat. Live watching. Good morning from Rome, Italy. Hello, maraming salamat sa panonood mo. Kamusta po kayo dyan na nasa Rome, Italy? Maraming pong salamat. Someday, pupunta din po ako dyan sa Rome, Italy. Malapit na! At saka, salamat din po kay Chris Rebusi 8362. Salamat, ma'am. At salamat naman at magiging maliwanag ng lahat. Thank you, Lord. Yan. Okay, no? At saka maraming salamat din sa kay sino ba to? Rosalie Fronda 3297. Hello, Admin DMB. Yan. At saka si Nightbot, hello din sa iyo. Yan, fingerin niyo na po no ang ating like. Yan. Magano na po kayo, mga kaibigan, no? Mag-like na po kayo. At shout out sa mga matatandang admin dito. Sabi po ni Nightbot. Mga matatandang admin, shout out lang po sa inyo, no? At bantayan po natin ang galawan ng Supreme Court about
impeach about impeachment ni Sara, Lito de Mesa. Correct ka dyan, Lito de Mesa, no? At saka si Marciano Bartolome, tsaka dapat siya na ang kusang magbukas ng bank records niya kung malinis siya. Ay, correct ka dyan talaga, no? Kung malinis siya, siya na mismo ang magsasabi na, okay, ito bank accounts ko. Ayan, ito, binibigyan ko kayo ng authorization, di ba? At saka si Nitz Pabelia Zapanta, BBM po ako. Solid. Marami pong salamat. Remember mga kaibigan, Trillanes, kung inakusahan siya ni Rodrigo Duterte, pumirma agad siya ng waiver mga kaibigan, no, para sa bank secrecy law. At siya mismo ang nagsabi na, sige, tignan niyo yung bangko ko. At nagsama pa siya ng mga press. Yan ang walang kasalanan. Pero in the case of Sara Duterte, ay iwas. So, malinaw na po ngayon, 100, no, hindi 100, 1 million %, guys 1 million % malinaw na ngayon na si Sara Duterte ay takot at napapaihi sa kanyang salwal kasi nga siya po ay may kasalanan, no? May kasalanan. Grabe mga kaibigan. So, yan ba ang gusto nyo maging presidente, mga DDS? Ngayon, kung yan ang gusto nyo, kayo na lang. Babu! Salamat po sa mga nanood. Pakifollow niyo po si TPL3, Banat po yung Mandirigma, Admin Rich, at pati po yung mga kasama ko dito, si AJ13 Vlog, at saka si Ali Sipcon. Maraming po salamat, Niolo, maraming salamat sa iyo, at sa nagpakape sa atin, maraming salamat mga guys, no? Bye-bye, and God bless. Happy Sunday! Real talk lang, walang personalan. Kakulango.